Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Hindi nakapagtataka ang pagbaba ng inflation ng bansa nitong buwan ng Oktubre dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng krudo at iba pang mga pangunahing bilihin ayon sa isang ekonomista mula sa akademya. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba ang inflation sa 4.7% year-on-year nitong Oktubre mula sa 6.1% noong Setyembre, mas mababa sa pagtataya para sa naturang buwan na nasa 5.1 hanggang 5.7%. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Carlos Manapat, Economics Department Chair sa University of Santo Tomas o UST, na ilan sa mga pangunahing dahilan ng inflation sa simula ng taong kasalukuyan, kung hindi man kusang nagkaroon ng solusyon, ay natugunan sa pamamagitan ng interbensyon ng pamahalaan. Kabilang sa mga dahilan na ito ang pagsipa ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa alitan sa pagitan ng ilang mga bansa na siya namang nagsanhi ng pagtaas ng presyo ng krudo sa lokal na merkado. Nariyan din ang kakulangan sa supply ng ilang pangunahing bilihin na nagtaas ng presyuhan sa mga lokal na pamilihan. Mabuti na lamang ani Manapat at ipinatupad ang price cap sa regular milled at well-milled na mga bigas na nakatulong sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Ngunit naniniwala rin si Manapat na aakyat ulit ang inflation sa buwan ng Desyembre dahil sa cyclical spike na sanhi ng bonus ng mga empleyado na mag-uudyok ng buying spree ngayong Kapaskuhan, pati na rin ang dagdag na foreign remittances dahil sa ipapadalang mga gift cash ng mga kapamilyang OFW sa abroad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Pangasinan Provincial Government na makapag-produce ng mahigit 100 milyong bangus fry at 48 milyong bangus larva kada taon, kasabay ng pagtatayo ng breeding at hatchery na sasagot sa pangangailangan ng mga lokal na producer. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Guico III sa isang panayam, umaabot sa 500 milyon kada taon ang pangangailangan sa bangus fry at larva sa probinsya. Ani Guico, inaangkat ang karamihan sa mga bangus fry at larva mula sa mga bansa tulad ng Indonesia. Ngunit sa pagtatayo ng sariling breeding at hatchery area, maaari na itong makuha mismo sa lugar. Pag-uulat ng tanggapan ng Provincial Agriculturist, binubuo ang proyektong ito ng 7 units ng broodstock tanks, 120 units ng larval rearing tanks, 24 na units ng rotifer tanks, administrative at laboratory buildings, staff quarters, triplex building, 2-unit pump house at intake pump. Magsisimula ang konstruksyon ng bangus breeding at hatchery project sa 2024 sa Agriculture Field Station sa Arnedo, Bolinao. Isa itong World Bank assisted project at nagkakahalaga ng 239 milyong piso. 80% ang sasaluhing gastos ng World Bank at 10% naman ang sa pamahalaan. Sakop ang proyektong ito ng Philippine Rural Development Project o PRDP scale-up ng Department of Agriculture at layuning suportahan ang hakbang ng pamahalaan na mapaganda ang akses ng mga magsasaka at mangingisda sa merkado at dagdagan ang kanilang kita mula sa piling agri-fishery value chains. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtutulungan ngayon ang Philippine Airlines o PAL at ang digital banking app na GCash upang mag-alok sa mga customers nito ng seat sales at iba pang promos kada linggo simula 18 ng Nobyembre upang palakasin ang turismo sa ilang destinasyon sa Asia. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang ugnayang ito sa PAL ay layong suportahan at tulungang bumalik ang sigla ng travel industry sa pamamagitan ng pag-aalok ng discounted flight promos o seat sales na eksklusibo sa mga gumagamit ng GCash, dagdag pa sa opsyon ng flexible payment tulad ng installment o credit.
Tamang-tama ito ayon sa GCash at ngayong Kapaskuhan maraming mga pamilya, magkakaibigan at kumpanya ang naghahanap ng magagandang alok para sa kanilang pagbabakasyon. Punto ng GCash, unti-unti nang bumabalik ang lokal na industriya ng pagbabiyahe dahil sa mas pinaluwag na travel restrictions, naipong demand para sa travel at paglago ng ekonomiya. Sa panig naman ng Philippine Airlines, nakapagtala ito ng mahigit 70% paglaki kumpara sa nakaraang taon, kung kaya't maganda itong partner sa pagsusulong ng travel industry. Ilan sa mga alok na promosyon ang biyahe sa ilang sikat na mga pasyalan tulad ng Palawan, Boracay, Cebu at lahat ng puntahan sa Southeast Asia, gayon din ang iba pang destinasyon sa Asia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.